Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Courtney. Naramdaman niya ang malamig na katawan ni Sol sa tabi niya. Mahimbing na natutulog ito. Umupo siya at tinignan ang perpektong mukha nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang katawan nito. Masaya siya dahil magdamag niyang kasama ito. Kahit anong pilit niya na tuksuhin ito, matigas ang naging pagtanggi nito dahil sa malaking takot na baka hindi raw nito makayang kontrolin ang sarili. Bakit mo nagawa ang ganoon sa ibang babae? Pero sa akin, hindi pwede. Naalala niya reklamo nito. Ngumiti ito at saka bumulong. Hindi mahirap, lalo na kung wala naman ako nararamdaman sa mga iyon. Hanggang sa napagod na siya sa panunukso dito at nakatulugan na lang ang paglalambing dito. Dinalaw siya ng panaginip kung saan kasama ulit niya si Sol. Naglalakad sila na magkahawak kamay sa isang malawak na kaparangan na punong-puno ng mga bulaklak. Tuwing humihinto sila, hinahalikan siya ni Sol at nararamdaman niya na hihina siya. Muli, ay maglalakad sila at hahalikan siya nito. Paulit-ulit iyon hanggang sa napansin niya nangunguluntoy ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang kanyang muka, pati iyon ay tumanda na. I will always love you, sabi nito sa kanya sa panaginip. Nakangiti ito. Hindi na siya makapaglalakad dahil sa katandaan. Pagkatapos, ay bigla siya nadapa at nilamon ng lupa. Malapit na magbukang liwayway na magising siya. Naisip niya ang ibig sabihin ng panaginip na iyon. Alam niya, tatanda siya, ngunit si Solomon ay mananatiling bata. Mamamatay siya at ito ay mabubuhay sa habang panahon. Nakatulugan ulit niya ang isiping iyon. Nagambala niyon ang kanyang kaligayahan sa piling ni Sol. Pero dahil pagod siya, ay hindi naging mahirap para sa kanya na bumalik sa pagtulog. Lalo pat nasa tabi niya ito. Pagising ulit niya, ay alam na niya kung anong dapat niyang gawin. Tinignan niya na tutulog na lalaki sa tabi niya. Maingat at dinampi niya ang kanyang leeg sa bibig nito at saka gamit ang kanyang mga kamay, ibinuka niya ang mga labi nito. Wala siya makitang pangil sa bibig nito. Pero marahil kapag naiikis-kis niya ang balat niya sa mga ngipin nito, bigla itong dumilat. Nagulat ito sa posisyon nila kaya napabalikwas ito ng upo. Nawalan siya ng panimbang pero nasalo agad siya nito. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong nito. Nagpapakagat sa'yo, sagot niya. Ha? Nagsulubong ang mga kilay nito. Courtney, ano na naman bang kalokohan na pumapasok sa kokote mo? Kagatin mo ko, hiling niya. Kagatin mo na lang ako, Sol. Bakit ba? Kailangang kagatin mo ako. Ano ka ba, Courtney? Iyong iba, nanginginig kapag kakagatin ng tulad ko. Ikaw, heto ka at nakaamba pa yung leeg mo sa bibig ko. Hindi ka ba natutukso? Nagtatakang tanong niya. Hindi ako lumaki na may leeg na inuumang sa mukha ko. Hindi ka ba natatakam sa akin? Natawa ito sa sinabi niya. Ipaliwanag mo nga kung bakit bigla ka nalang nagkakaganito. Naisip ko kasi tatanda ako. Pero ikaw, mananatili kang bata. So what? I'll still love you. Ayaw ko ng ganoon. Gusto kitang kasama. Gusto ko, habang naririyan ka, ay magkasama tayo. Hindi ko maatim na kagatin ka, Courtney. Hindi ko gagawin sa'yo ang ginawa ko kay Harper. Ayoko mawala sa'yo. Hindi mawawalang pagmamahal ko, Courtney. Pero ayoko mawala ako sa'yo. Giit niya. Hindi ko pa rin gagawin ang gusto mo. Gusto kong manatili kang tao. Paano kung mamatay ako bigla, Sol? Nag-igtingan ng muscles nito sa mga panga. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Paano nga kung mangyari? Paano kung bigla ako mawala sa'yo? Wala pang nawala sa mga taong mahal ko. Dahil lahat kayo ay immortal, Sol. Hindi ako kagaya nyo. Hindi ito umimik. Sa halip na makipagdiskusyunan, ay tumayo ito mula sa kama at hinawakan siya sa kamay para igiya palabas. Hindi mo ko mauutos, Solomon. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol doon dahil hindi ako papayag.
Magpapakagat ako kay Samuel, o kay Badong, o sa tito mo. Subukan lang nila. Sol, huminto sa pintuan at pinaharap siya. Don't, please, not right now. Pero, for the first time after a century, nangyari ang lahat ng ito. Ngayon lang namin nalaman na may iba pang vampira na mamahay dito, tulad ng mga kumuha sa mommy at sa pamilya ni Samuel. Hindi pa natin matiyak kung kaninong pamilya nang galing ang lalaking maputi ang buhok na gustong kumuha sa iyo kagabi. These are confusing times for my family. Hindi ngayon ang tamang panahon para sa hinihingi mo. Naiintindihan ko, bumuga siya ng hangin. Pero pagkatapos ng gulong ito, mangako ka na pag-uusapan natin ito ng masinsinan, Sol. Nangangako ako. Diretso ang tingin sa kanya na saad nito. Tumango siya. Dama niya na totoo ang sinasabi nito. Lumapit siya rito at saka hinalikan ito sa pisngi. Yumuko ito ng bahagya para maabot niya ito. Pagkatapos ay magkahawak kamay na silang lumabas ng silid. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon si Harper. Huling-huli nag-eavesdrop ito sa kanila. Napadaan lang ako, paliwanag nito pagkatapos tumikhim ni Sol. Gigisingin ko sana kayo dahil pupunta rito ang ama ni Courtney. Nag-aalala na si Dr. Wallace sa kanya. Naku, oo nga pala, sambit niya. Nakalimutan niyan tungkol sa kanyang ama dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari na nagdaang gabi. Magkakasabay na silang bumaba. Inabutan nilang nakahiga si Badong sa malaking sofa habang nakaupo naman ang isang lalaking halos kaedad ni Sol. Mula sa pagbabasa ng dyaryo ay tumingin ito sa kanila. Hinabol siya ng mga mata nito. Nang tuluyan sila makababa, saka ito ipinakilala sa kanya ni Sol, ang tiyo Anselmo nito. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabata at kagwapo ang inaakala niyang matandang tiyuhin ni Sol. Well, young lady, it seems makakaharap ko na sa wakas ang ama mo. I'm sorry for the inconvenience, sir. Ngumiti lang ito bago tumayo. Tumingin ito sa bintana kung saan natatanaw ang sementadong tulay na nagkokonekta sa Villa Bagon at sa hasyenda. Pagkatapos ay bumaling ito sa nag-iisang babaeng naroroon. Maghanda ka na makakain, Susan. Paririto na si Emerson in 20 minutes. Umupo si Badong pero hindi inaalis ang tingin sa pinapanood sa plasma TV na halos kalahati ng dingding ang inuuko pa. Niyaya siya ni Don Anselmo na magtungo sa dining room kasama si Sol. Pagkalipas nga ng 20 minuto, narinig niya may humintong sasakyan sa harap ng villa. Napatingin siya kay Don Anselmo na umiinom ng kape. Iba ng hitsura nito na mga sandaling iyon. She had better get used to this. Isang mukhang matandang Don Mario ang humarap kay Emerson Wallace pagdating nito sa kanyang villa. Nalilisik ang tingin ni Emerson kay Courtney pero hindi muna nito inintindi ang anak. Niyaya niya sa library ang kanyang panauhin. Napagdesisyon na namin ng anak ko na mas makabubuting dito na lang magstay ang staff and crew mo na nagdesisyon manatili para ituloy ang paghuhukay sa site. Sabi niya kay Emerson. That is very generous of you, Mr. Bagon. But we don't want to inconvenience you. Sagot nito. Well, why not? Tumango siya at saka inabot ang pipa na nakapatong sa isang bookcase sa loob ng library. Meron naman kaming lugar para sa mga bisita. Isang malaking gusali sa likod nitong mansyon. Well protected iyon kung ikukumpara sa isolated location ninyo. The army and the police plus the private bodyguards that I hired should be the only people at the site when nighttime falls. Bakit ganoon na lang ang concern mo dito, Don Mario? Emerson, ngumiti siya. Kapag may napatay ulit sa lugar na iyon, can you imagine what that will do to my name? Hindi to nakakibo. Isa pa, nasimula na ninyong paghuhukay. Obviously, this mummy has some importance dahil hindi mangyayari ang gulong ito kung hindi. Besides, hindi lang naman ang mummy na ito ang concern ko. Iyong mga relic ng Indonesian tribe na iyon. I feel they are more worthy of consideration kaysa sa gulong ginagawa ng mga mummy na ito. To me, iyon ang mga priceless. Kung iaabanda na ninyo ang ngayon ng paghuhukay, I can't give you any assurance na hindi mananakaw o walang scrupulous persons who will pick up where you left off and sell whatever they can find there. Baka wala na kayong balikan dito kung ngayon ninyo iyon iiwan. Iyan din ang opinion ng foundation na nag-grant sa akin ng research na ito. Bumuntong hininga siya. They are really interested in the objects
that we could unearth here. I'm more than willing to support your endeavor, Dr. Wallace. If I may also suggest, hindi kaya mas makabubuting tapusin mo ang paghuhukay na ito para na rin sa pangalan mo? Nagsalubong ang mga kilay nito. Halata na bahala ito. Pangalan at kredibilidad nito ang nakataya kapag nag-close down ang site nang wala itong gaano na ipakikitang artifacts sa nagrant ng fundings para sa pag-aaral na iyon. Sige, pag-usapan natin expenses kapag doon tumira ang mga tauhan sa site. Sa wakas ay sabi nito at saka bumuntong hininga. Excellent decision. Huwag ka mag-alala, Emerson. I'm sure we can always meet halfway with regards to expenses. Ayoko lang talagang maiwang nakatiwangwang ang nasimulan mo na. Ngayong marami na ang nakaalam na may mga nakalibing na kayamanan sa lugar na iyon. Thieves won't stop stealing from the place once you leave. Sayang naman. Iyan din ay pinag-aalala ko, Mr. Bagon. Napapailing na sabi nito. Baka nga wala na kaming mabalikan pag nagkataon. Yes, that is true. Isa pa nga pala, Emerson. Nag-usap kami ng anak ko and we've decided to let you use the warehouse next to my son's garage. Usually, ginagamit namin iyon kapag harvest time ng mga mangga. Doon muna inilalagay ang mga naani kapag madali ang nag-harvest, lalo na kapag may bagyo. 2 taon nang hindi nagagamit iyon. So, for security reasons, we've decided na pwede ninyong gamitin iyon para sa lahat ng mga na-recover at mare-recover pang mga relic. You and your daughter will be provided with separate sleeping quarters for your privacy and peace of mind. Ituturo sa inyo na aking mayordoma na si Susan kung saan kayo mananatili. You don't have to provide for my daughter. I will make arrangements para makabalik na siya sa Amerika. Pero ang sabi niya ay ayaw kaniyang iwan sa ganitong kalagayan. Ayaw rin niyang umalis para makatulong siya sa digs. No. Well, you're underestimating her concern for you and your project, Emerson. Aside from that, sa dami ng mga tauhan mo na gustong umalis, you need all the help you can get. Ayoko mapahamak siya. You will be provided with the best kind of security here. Ako mismo ang magbibigay ng protection para sa kanya. Well, kumunot na naman ang noon nito. Ayoko rin namang pauwiin siya dahil baka hindi na siya payagan ni Esther sa susunod na mga bakasyon na sumama sa mga exploration ko. Well, everything is settled then. Kausapin mo ang natitira mo pang tauhan. Ipaliwanag mo sa kanila ang mga pagbabago na pagkasunduan natin. By early afternoon, darating iyong truck na nirentahan ko para masimulan ng ilipat ang lahat ng mga gamit ninyo papunta rito. Hindi ko alam kung ano interes mo rito, Mr. Bagon, but thank you for providing assistance to me and my crew. Pinag-usapan pa nila ang ilang bagay na may kinalaman sa paglilipat ng archaeological crew nito at kung paano siya makakatulong sa paghahanap ng mga ipapalipat kung sakaling talagang kaunti na lang ang matitira sa mga tauhan nito. Maya-maya, inikamay na sila at bumalik na ito sa site. Pagkaalis nito, ikinausap niya si Susan at ang isang katiwala sa mansyon na si Sally. Sinabi niya sa mga ito ang tungkol sa pagbubukas ng gusali para sa mga bisita at kung gaano karaming staff ang kinakailangan para makakuha na agad sa hasyenda ng mga tutulong. Ilang minuto lang ay lumabas na sina Susan at Sally ng kanyang opisina para simulan ang paghahanap sa mga tutulong sa kanyang mga bisita sa mansyon. Paglabas niya ng library, nakita niya nakaupo pa rin si Badong sa harap ng malaking TV set habang kumakain ng ubas. Napangiti siya, sabay iiling. Minsan ay hindi pa rin siya makapaniwala na 100 taon niyang hindi alam na nabuhay pala ang 3 anak ni Amelia at Agustin. Nakabalik na ba sa Samuel? Tanong niya kay Badong. Wala pa, tiyo, sagot nito sabay subo ng prutas. Halika, Salvador, hanapin natin si Solomon. Tulungan niyo ako dahil may kailangan tayong gawin. Ano po iyon, tiyo? Kung naririto lang sana si Samuel, pwede sana tayo maghati sa 2 grupo. Para para hanapin ang kumuha sa mommy. Sina Sol at Samuel naman ang patutugusin ko sa lalaki na kasalubong ninyo sa maisan noong isang gabi. Maliwanag na may iba pang mga tulad natin na may interes sa mga mommy na iyon. Hindi ako naniniwala na titigil sila hanggat hindi nila nakukuha ang mga iyon. Bakit nga kaya? Iyon din ang gusto kong malaman. Nakakunot noong sabi niya, kailangan natin magmadali. Sa tingin ko ay hindi naman agad babalik ang mga iyon. Diyan ka nagkakamali, Badong.
Hindi sila mga ordinaryong tao. May kapangyarihan sila at kung ito lang ang hihintayin ng mga iyon na mangyari, kung balak nilang gisingin ulit ang mga iyon, dapat na natin silang unahan. Salo nito sa sinasabi niya. Sabi ni Sol, naaamoy niya sa kuweba ang naiwang amoy ng mga gumawa nito sa inyong mga magulang. Sayang nga lang at hindi ninyo nakita o naamoy ni Samuel. Kung makikilala nyo rin sana ang amoy na iyon, at least malalaman natin kung sila talagang bumiktima kina Kuya Agustin at Ate Amelia noon. Tinignan niya na matama ng kanyang pamangkin. Kaya dapat natin silang hanapin. Uunahin natin ang kumuha sa mommy. Mahalaga ring mabantayan natin iyon na iwan sa kuweba. Hindi pwedeng mawala pati iyon. Siya nga pala, Tiyo. Ano yun? Doon sa maisan, Tiyo. Hindi ko maintindihan. Pero may naamoy ako sa lalaking iyon. Pamilyar ang amoy niya. Pero hindi iyon mismo nanggagaling sa lalaki. Isa lang iyong amoy na dumikit sa kanya. Kilala kong amoy na iyon pero hindi ko matandaan kung sino may-ari niyon. Hindi ang lalaking iyon mismo? Hindi, pero pamilyar talaga. At hinahanap-hanap kong amoy na iyon, Tiyo. Tumaas ang isang kilay niya. Babae? Babae, oo. Pero hindi ko siya hinahanap-hanap dahil babae siya. Higit pa roon, nakuha ng sinabi nitong interes niya. Anong amoy iyon? Hindi ko alam, Tiyo. Malalaman din natin kapag nakita natin ulit ang lalaking iyon. Tumayo na si Badong. Tara na, wala tayong dapat sayangin na oras. Tumango siya. Pagkatapos ay lumabas na sila ng mansyon. Sumakay sila sa Rolls-Royce Phantom na paborito niyang gamitin. Nakatayo na sa tabi niyon si Romeo at matyagang naghihintay. Ilang minuto pa ay patungo na sila sa paanan ng bundok. Tama kaya ang desisyon ni Tio Anselmo na maghati sila sa dalawang grupo para maunahan nilang binabalak ng vampira na kasagupan ng triplet sa maisan? Ano kayang amoy ang napakapamilyar na amoy na hinahanap-hanap ni Sol? Amoy ng isang babae? At ano magiging kaugnayan niyon sa magkakapatid? Nakakakaba naman mga kafelisidad. Parang may digmaang magaganap sa mga immortal na naninirahan sa bayan ng Bagon. Mga kafelisidad, excited na din ba kayo sa mangyayaring sagupaan? Sino kaya ang mananalo? Ang vampirang umiinom ng dugo ng tao? O ang pangkat ng magkakapatid? Kaya naman, abangan!